Maglalagay na po tayo ng wax sa bucket po. Naglagay po tayo ng plastic para hindi na masyadong makontaminate yung ating bucket. Mga kamama, yung mop cloth po na yan, nylon, ginagamit lang po namin yan pag nagwawax kami. Bali, iba po yung aming regular mop everyday. So ayan, iiwanan natin yung ating Crocs at medyas lang po ang isusuot natin pag magwa-wax. Mga kamama, magwa-wax na po tayo. Bali, ako po hindi po ako masyadong nagpipiga ng mop cloth. Bali, squeeze ko lang po na ganyan. Pero yung iba po nagpipiga. Okay lang din naman po yun. Kaya lang po ako, ganito po yung aking proseso. So yan po, dahan-dahanin natin sa baseboard para hindi masyadong makontaminate. So yan mga kamama, may isang linya po tayo dyan na guhit na nilagyan natin ng wax. Kasi, yan inuna natin yung gilid at meron din ditong isang mahaba na linya ng wax. Diyan po natin iikot yung map natin. Para po yung pinag-ikutan ng map, pag nag-meet po yung dalawa doon at nagsama, hindi po siya bubukol. Bali papantay po. Pag hindi po tayo naglagay ng ganyan, yung pinag-ikutan po ng map na yan, pag natuyo po yan, makitang-kita po, halata. So, bali mga kamama, yung malaking table na yan, hindi na natin inalis. Kasi mabigat. So, hindi naman tayo stripping. Nag-scrub lang naman tayo, naglinis. Bali, gagawin ko na lang yung paraan yan. Pero yung mga magagaan, inalis natin. Inilabas natin. Ganyan ang nag-i-strip, ang nag-i-scrub at waxing. Ganyan ang nag-i-waxing. Nakita nyo? Nandito lahat ang mga kagamitan. Pero yung sobrang laki na wala akong paglalagyan, diyan lang yan kasi sensitive itong table na to. Napuputol. Pausod-usod lang yung ginagawa ko. Tapos yun, napakabigat, maraming laman. So yan. Yan po ang proseso ng pagwawax. Bale mga kamama, ako pag nagwawax, hindi ko siya ginaganon, pinipiga. Bale ang pagpiga ko po, ganito siya. Hindi po dapat pinipiga ng ganito, ng ganyan. Dapat tutuunan lang po ninyo ng hanggang sa ano yung kaya nyo. Yung basta wag masyadong iga. Kasi pag igang-iga, masyadong manipis at mabilis nasisira ito. Nagmumulmul agad. Tapos,
Tapos yun nga, pag ipinahid mo, minsan, hindi masyadong maganda ang pahid, parang nagkakaroon ng guhit-guhit. Guhit-guhit sa sahig kapag masyadong piga. Pag masyadong piga, yung ating map. Pag masyadong pigang-piga. Kaya dapat, squeeze lang ng ganito. Pero wag naman masyadong madami. Kasi once naman madami, magkakaroon naman ng, makikita nyo pag natuyo, parang, siya, may nakapatong na wax, mataas, may mataas. Pero kapag kalkulado nyo yung dami ng wax dito sa map na to, yan, bali, makakalkula nyo pag hinawakan nyo yung map. Pag sobrang konti, pangit. Pag sobrang dami, pangit din. So, yan. Bali, ganun lang po ang proseso. Bali, paulit-ulit lang po na ganun yung proseso niya hanggang sa matapos. Tapos, itong waxing natin na ito, i-double coat natin para mas maganda. Minsan mga kamama, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng excess. Pero pwede mo namang dahan-dahanin para mapantay siya or kamayin. Pero kung may excess, kasi hindi pa tayo nagwawak sa hallway, kaya pwede mo rin punasan. Or di kaya maglagay ka ng tape. Nasa inyo po yun. Pwede ka maglagay ng tape para mag-excess man, walang problema. Pero ako, pag sinipag, naglalagay ng tape. Pag tinamad, ganyan lang. O, see? Kasi naman yan, iwawax ko din yung hallway. So, ayan, nakita nyo. Tapos na tayo sa isang room. So, ganyan, napakaganda, di ba? Nakita nyo? Yan. Kanina, pangit yung kulay niyan. Hindi ko pala naipakita sa inyo yung kabuuan ng kulay kanina. So, yan ngayon, nakita nyo naman, napakaganda. Tingin tayo sa kabilang pinto. So, ito, nandito tayo sa kabilang pinto. Yan. Ngayon, doon tayo titingin sa kabilang pinto. Kung maganda rin siya. Sa kabila. So, ayan, nakita nyo, oh, diba? Napakaganda. See? Grabe. Pwede kang manalamin, mga kamama. Ganyan po ang proseso ko ng pagwawax. Ito po yung ginagawa namin sa school kapag general cleaning tuwing summer. Bukod sa waxing, lahat lilinisin mo yung mga rooms, yung mga kagamitan, mag-aagiw ka, magwawalling ka, lahat, washroom, upuan, lamesa, lahat-lahat pupunasan mo. Isa-sanitize pag general cleaning. Kasulok-sulukan, yung mga vent, yung mga ganyan-ganyan, yung mga yan, yung mga labasan ng init, yung mga vent natin. See, lahat yan. Pag may agiw, aanohin natin yan. Aalisin ang screw pag marami ng mga parang bulak-bulak. Aalisin mo screw, lilinisin mo to.
Pero kung wala pa naman, kahit walisin mo lang o punasan mo lang ng basahan. Ganyan kami pag mag-general cleaning sa school. Talagang kasulok-sulukan eh. Lilinisin mo. Para pagbalik ng mga bata, mapapawaw. Huwag nating kalilimutan na maglagay ng warning. Kung sakaling may tao, hindi sila pwedeng pumasok. Ayan o. Waxing. Caution, wet floor, do not walk. Huwag nating kalimutan na maglagay ng warning. Kasi, in case na may tao, biglang pumasok at natapakan yung wax, hindi na yan mababago. Kung medyo patuyo na, tapos natapakan niya, magmamark yung paa niya, hindi maaalis. Eh, paano kung wala ako, hindi ko maremedyohan? Kung medyo basa-basa pa, kaya pa. Pag medyo half dry, half wet, mahirap nang baguhin. Kundi pag nag-scrub na uli or pag nag-stripping ka, pag ginamitan mo ng chemical na pangbakbak ng wax. So, yan. Sabado naman ngayon, kaya alam ko walang pupunta, ako lang. Tinataon ko na Sabado na walang mga maintenance para walang pupunta. Pero in case of emergency na may pupunta, meron tayong warning. Maglalagay din tayo sa pintuan sa pinaka-entrance. So, ito yung isa nating iwawax. Ano to? Ba't parang may dumi? Ito yung isa nating iwawax. Ibang kulay niya. Yung isa kanina, mamula-mula na orange. Ito naman, madilaw-dilaw. See? Makita nyo yung difference niyan pag natapos. So, ito, pinakita ko yung kabuuan ng kulay. Diba? Kapag hindi pa siya ng wax, ipapakita ko sa inyo mamaya. Pag natapos na. Ano kaya yan? Lumilipad. Gumagapang. Nakita nyo mga kamama? Ano kayang kulisap yan? Basa pa yung floor ko eh. Mamamatay yan kasi lason to eh. Ano kaya yun? Yun o. Gumagapang siya. May dumapo. May nakapasok. Paano nakapasok yung kulisap na yan? Ano kaya yun? Paano kaya nakapasok yun? Ayun, tumigil na. Nalasaw na siguro. Ay hindi, naku. Naku, hindi man ako pwedeng pumunta doon para kunin. Kasi hindi pwedeng tapakan. Pero tsak mamamatay yun. Kasi lasan tong wax eh. Yan. Titingnan ko yan mamaya kung ano yan. Tsak na hindi magtatagal yun. Ayan o. Mama, minsan may makikita kayong ganito. Kukunin nyo. Wax siya na nabuo. Kapag hindi nyo yan kinuha, matatabunan ng wax. Uumbok yan. Pangit. Matutuyo. Matigas. So, yan o. Nabuong wax. So, ayun mga kamama. Tapos na naman tayo sa isa. Nakita nyo ngayon, napakakintab na. Kanina, hindi pa. Diba? Pero mga kamama, isang pahid pa lang yan. Pag yan na pang hidang ko ng pangalawa, napakaganda niyan. See? Yan o. Pwede ka na namang magsalamin. Unang pahid pa lang yan. Ayan mga kamama, nilagyan natin ng notes dito sa pinaka-entrance. Para kung papasok sila, aware sila na bawal pumunta doon sa mga lugar na yun. All classrooms. Kasi manananghalian na tayo. So, ayan mga kamama, nakadalawang coat na tayo ng wax. Final na yan mga kamama. Patay na natin ang ilaw. So, ayan, tapos na din yung ating second coating. Pero doon patay ang ilaw. Oh, ha?
So, yun lang po mga kamama. Tapos na tayong mag-wax. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!